Yung mga programa na sinimula nung una na alam natin makakatulong para mabuksan ang ekonomiya ng bawat isang munisipalidad na nasasakupan ko. At naantala for the past 2 years bilang tumigil yung mga programs na yan, mga projects na yan, na alam natin makakapagpaangat ng buhay ng mga tao. So yun ang una natin gagawin. Ikalwa, sa parte ng legislative functions ko, ay doon tayo diretso sa pagbibigay uli ng hanap buhay sa mga tao. Dahil nakita natin na sa panahon ngayon, ang nakikita ko talaga ay parang inaabuso ng mga tao yung inaabuso ng mga politiko yung kahinaan ng tao. At ang kahinaan ngayon ng tao ay yung kanilang kahirapan na nagaganap sa kanila. So bigyan natin ngayon sila ng kabuhayan. Palakasin natin ang mga programa ng gobyerno sa parte ng kabuhayan. Kung kailangan natin i-legislate ito, i-legislate natin para magkaroon ng pangil at magkaroon ng obligasyon ng gobyerno na lagyan ito ng pondo. Nang sa ganon, magkakaroon tayo ng kalakasan ng loob yung mga tao na hindi na sila kayang bilhin ng kung sino-sino dahil meron silang kabuhayan ng ginaganap sa kanilang sarili. So paano nyo pinaghanda ng laban na ito? Sa tunay lamang ay sa paghahanda, wala akong paghahandang ginawa, kundi hindi ko lang inalis yung aking ginagawa nung ako'y nakaupo. Patuloy pagtulong natin sa tao, tinitingnan natin. Sabi ko nga, kung maganda ang mangyayari dito sa mga nakaupong ito, hindi na ulit tayo tatakbo at siguro wala na tayong dahilan para tumakbo. Pero may mga nakita tayong mga dahilan kung bakit natin kailangan tumakbo mula sa aking ginagawang patuloy na pagtulong sa tao, kinakailangan natin. So hindi na ako naganda, pero dahil kailangan natin, kahit tayo hindi handa, alam ko naman, yung ginagawa natin, yun lang ang kailangan ng tao. Huwag silang kalimutan, huwag abusuhin ang kanilang kahinaan, huwag maliitin ang mga tao, huwag pahirapan at bigyan ng kondisyones sa mga tao, sa mga ibinibigay na tulong ng gobyerno. Ganun lang ating gawin. Alisin natin yung masama nangyayari ngayon at maganda na para sa tao. Anong sasabi nyo doon sa mga nagaganap ng mga investigation ngayon sa Kamara? Sa tunay naman, okay lang yung mga investigation na ginagawa, pero kailangan ibalansin natin. Patuloy yung investigation natin, pero patuloy din natin gumawa tayo ng mga legislative measures, maghahin tayo ng mga legislative measures, at tutukan din natin kung paano iaangat yung buhay ng tao. Dahil marami tayo ngayong mga problema sa kasalukuyan. Una, bakit ang mga tao ngayon patuloy na umaasa sa ayuda? Dahil wala silang trabaho, dahil naghihirap sila. Bakit hindi natin itong gawing isang legislation na talaga na hindi magiging palaasa ang tao sa ayuda, kundi bigyan mo sila talaga ng pagkakakitaan para sila ay umunlad sa pamamagitan ng sarili ng sipag at tiyaga. Yan po yung pinagmamalaki ngayon na mas bumuhos daw po ang biyaya sa panahon ngayon kumpara nung nakaraan. Pasensya na ang mga tao, pasensya na rin ang tao na ang mga nakaupo ngayon, pero hindi natin tinutulungan ngayon ang tao. Bagkos ating ginagawa silang taga-asa lang sa gobyerno. Ang pagtulong na dapat natin gawin sa tao, bigyan natin sila ng konkretong programa na paghihirapan nila nang makasabi nilang kaya kami yumaman dahil sa sariling hirap namin, hindi kami umasa sa ibang tao. Kung anong pinakamalaking edge ninyo sa inyong incumbent na makakatapat niyo ngayon? Sa akin, ang masasabi kong pinakamalaking edge, yung aking accomplishment. At saka yung pagtingin, pagmamalasakit, pagyakap sa mga tao, sa mga masa na narito sa Segunda Distrito. Ano po yung isa sa masasabi niyong pinakamalaking yung accomplishment? Kahit isa lang, yung pinakamalaki sa napakarami niyong nagawa. Ginawa kong isang pamilya ang 2nd District na ako nakaupo. Walang Bawan, walang San Pascual, walang Mabini, walang Lubo, walang San Luis, walang Tingloy. Iisang pamilya yun. Sa bawat taon, binubuo ko lahat ng mga barangay officials, volunteer workers at mga iba't ibang sektor ng lipunan natin. Binubuo ko sila, pinagsasama-sama ko sila, pinagkakakilanlanan ko sila sa isa't isa. Parang isang pamilya ang turing nila. At noong panahon ako'y nakaupo, napakatahimik ng ikalawang distrito, mapayapa ang ikalawang distrito. That's the best accomplishment na maibigay ko sa tao. Pop, saan sa Batangas, pagkatao, higit sa partido, sino susuportahan ng Vice Governor? Si Governor Mandanas na matagal mong kasama o si Manzano na iyong kapatid? Alam mo, sa labang kong ito, nakafocus ako. Kita niyo ang dami ng tao diyan. Nakafocus ako sa dami ng tao dito. Yung taong yan nakikipaglaban para sa akin at alam nila kung bakit ako nakikipaglaban para sa kanila. Ngayon, hindi ko na maiintindihan labanan diyan sa iba pang posisyon, mas iintindihin ko ang sarili ko.
Pero itong mga taong ito, kailangan kong tumanaw sa kanila ng utang na loob dahil hindi ako mapapapunta sa ganitong posisyon kung hindi ako tatanaw sa utang na loob. At alam mo yung mga tao na hindi natanaw ng utang na loob, walang patutunguhang mabuti. So gaano po kahalaga sa inyo ang suporta ng mga incumbent mayor? Ay, mahalaga yon. Mahalaga ang suporta nila sa akin. Siyempre, naroon yung integridad nila, kredibilidad. At ako naman, patuloy na nasuporta sa kanila kahit na sila ay winawasak ng kasulukuyang nakaupo. Kongs, pwedeng matanong ang dalawang bukalis natin. Pabiyo naman. Kay Bukal Jet Libo,